Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way, my name is Jap. Kumusta naman kayong lahat? So yan guys, mag-subscribe na po kayo kung nagustuhan mo yung ating reading and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, sa mga interested naman sa ating private reading and ating rituals, nasa description box below yung link ng Facebook ko. Message lang kayo guys, okay? So, ayan. Bago tayo mag-start sa ating reading, take what resonate and leave what doesn't. Since general reading lang naman po yung ginagawa natin dito. Okay? So, ayan, titignan muna natin ang inyong angel message. Angel message para sa inyo. Meron tayong 222. So, baka like nakakita ng angel number 222. Ayan. So, sabi dito, trust that the seed of your thoughts are growing as you are, nourishing them with words, feelings, and action. I am balanced. Oh. So, ayan. Ibig sabihin lang, guys, ikaw yung tipo ng tao, nandun ka lagi sa balance. Sabi nga dyan, no? Kumbaga, yung emosyon mo, mas pinipili mo maging balance. Kasi ayaw mo nang, pag na-out of balance ka, kasi parang may hirapan ka kung ano yung magiging decision mo sa buhay. Ayan. Kaya yung mas nakikita ko dito, guys, siguro dati, no, medyo impulsive ka. And I think sa mga nangyari sa buhay mo, natututo kang mag-isip ng maayos ngayon, no? Kumbaga, nawala sa yung pagiging impulsive. So, ayan guys, pasensya na, medyo minamalat ako. Sabi ko nga sa inyo, nung nakaraan, masakit yung lalamunan ko. Ayan, baka malatin ako din. Nangyari na nga. So, yeah. Ang ganda nito, guys. Trust that the seeds of your thoughts are growing as you are. Nourishing them with words, feeling, and action. Wow. Nakakatuwa to, guys, no? Ayan, yan ang inyong angel message. Titignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. So guys, ingat tayo, no? Sobrang lakas po ng ulan ngayon. Titignan natin kanina pa itong love reading spirit guide. Meron tayong 4 of Cups. Boredom, meditation, discontent, rejection, and offering. So, may nakikita ko dito guys, pagdating sa relationship niya ng person mo, parang nag-offer siya ng cup of love ulit sa'yo. Or gusto niya mag-offer ng cup of love. Or peace offering nyo, sabi nga, di ba, suhol na pag nanunuyo, parang sinusuhulan ka ng person mo, siguro nagkakaroon kayo ng misunderstanding ngayon. May iba sa inyo, no contact, no? Hindi talaga kayo guys nag-uusap dahil nga pwede nag-away kayo na itong mga nakaraang araw. Ano ba, nanumbalik sa inyo yung mga masasakit na pinagagawa niya sa inyo at hindi mo makalimutan. Parang nga nag-throwback, tapos ngayon nagagalit ka ulit. Alam mo yun? So, normal yan. I think nakaka-experience ka ng pre-shadow ngayon. Malapit na ang retrograde, no? Sa July 17. So, guys, ingat muna tayo sa pagiging impulsive ngayon. Since lumalabas na sa card mo, yung angel message sa inyo is, I am balanced, no? I-alis nyo muna, guys, sa isip nyo yan, yung pagiging impulsive, and ay na ngayon nangyayari. Okay? Pwedeng ikaw to o yung person mo, yung ayaw magpasuyo ngayon. Nakikita ko naman dito na sincere naman yung person mo. Since cup yan, no? So, pure yung intention. Nandun talaga yung love. Nandun talaga yung intention niya na maayos itong relasyon yung dalawa. And nasa sa inyo, guys, kung ano ba, patatawarin mo ba? Kasi pwedeng nagkaroon na kayo ng misunderstanding. Tampuhan lang to, kaya hindi kayo gano'n nag-usap. Pero parang hindi mo pa rin naman siguro talaga kino-consider it. Literal na naghiwalay na kayo. Siguro ayaw mo lang talaga na mag-usap kayo. Okay, tignan natin. Kanina po itong love reading spirit guide.
Lalo na at yung kinagagalit mo is 10 years ago pa nangyari, guys. Di ba? So, titignan pa natin. Okay. Parang medyo, hindi ka ba, ayan, yung iba sa inyo pwede siguro natatawa ngayon na parang, ano, baka yung kinagagalit ko sa kanya is taon na yung lumipas. Parang na-throwback lang talaga, guys, no? Okay? So, normal naman yun, guys. Mahirap talaga magpatawad, lalo na at may trust issue ka na. Okay, tignan natin. Kanina itong Love Reading Spirit Guide. Meron tayong Two of Swords. Decision, waiting, solitude, black, balance, and track. So, yun na nga. Hindi ka masyado makapag-decide ngayon. Kumbaga, mataas yung pride mo pero nandun yung tampo mo talaga sa kanya. Meron kang inaantay na gawin na tong taong to. Siguro meron kang inaantay na parang patunayan niya. Ayun, isarado ko nga. Okay. Parang patunayan niya sa inyo. Siguro, ang gusto mo lang dito is assurance. Yun yung bagay na parang ina-expect mo sa kanya or inaantay mo. Yung parang at least magbigay man lang siya, guys, ng assurance, no? And ang hirap para sa side mo na lumimot sa mga kasalanan na pinagagawa niya. And kaya siguro ang nakalagay dito is di ka makapag-decide. Pero nandun pa rin yung love. Okay, mahal mo siya pero yun nga. Parang ano naglalaban kasi yung isip at puso mo. So ano nangyayari? Black, unblock, tapos makikipaghiwalay, maghiwalay, magkasama. Tapos nagiging impulsive pag kunyari, pati ibang taong sa paligid niya, guys, is affected na, no? Like, parang kinokontak yon, hinahanap, parang feeling is nagtatago tong person na to, may mga tinatago. So, naghahanap na, guys, nag-iimbestiga na, naghahanap na ng um, mga ebidensya. Siguro, yung iba sa inyo, alam mo yun, siguro dahil hindi nga kayo nagko-contact, may mga ganong scenario, guys. Siguro kung eto na-realize ko lang din, sa tagal ko na, guys, nagla-love advice and reading sa YouTube and syempre sa personal, no? May i-advise ko lang, since kayo lang naman ng person mo ang bumuo nito, no? Nag-decide na magkaroon ng relasyon. So, ibig sabihin, hindi involved yung ibang tao dyan. Ngayon, kung may kasalanan ng person mo, hindi kasalanan ng ibang tao yan. Kasalanan ng person mo yan kung namamanipulate siya. No? Kasalanan ng person mo yan kung nagiging mahina siya. Kung bakit parang mabilis siya, guys, matukso sa iba. Kasalanan niya kasi hindi siya nagpapakatatag. Ngayon, kung may nangyayari sa person mo lang yung aawayin mo. Kasi hindi kasalanan ng ibang tao. Sabi natin na nagsusuhol no? Pwedeng sinusuhulan siya ng ibang tao. Pero for my opinion, guys, kung hindi naman, guys, mahina yung person mo, talagang mahal ka niya, hindi yan papasuhol. Okay? So, ibig sabihin, pwede ka rin magalit sa mga tao na susuhol sa kanya. Pero syempre, kasalanan pa rin ng person mo yan. Okay? So, titignan natin. Ibig sabihin ko, guys, is parang since kayong dalawa lang naman ang bumuo na itong relasyon na to, parang ang hirap naman na i-involve pa natin yung ibang tao. Ganon. That's my point, guys. Tignan pa natin. Kanina itong love reading. Meron tayong Five of Pentacles, lost, hard times, concern, desperation, and poverty. So, may nakikita ko, guys, nagiging problema niyo ng person mo is pera din, no? Siguro parang hinahanapan ng pera, yung pinapakita sa akin, guys, na doon sa point na nagiging concern ka lang din. Gusto mo lang din naman, syempre, i-save yung perang meron siya, no? Parang ang pinapakita sa akin dito, ayaw mo nang basta-basta lang ito mauubos dahil lang hindi siya marunong mag-control. Okay? Hindi siya marunong mag-control ng kanyang pera. And yung iba sa inyo, guys, pwede napipilitan ka kasi kailangan mo, no? Kailangan mo pa rin yung person mo kasi kahit paano, guys, sinusuportahan ka naman. Okay? Nakakapag-provide naman siya sa inyo ng pera. I think responsibilidad niya yon. Kaya yung sinasabi ko rito, guys, is medyo nag-aalangan ka rin na i-let go. Pero na syempre, mahal mo pa rin. Pero nasasaktan ka. Hindi mo na rin alam kung ano yung dapat mong maramdaman. Yun yung malinaw na pinapakita dyan. Tignan natin. Kanina po itong love reading.
Meron tayong two of wands. Actually, ngayon, ang ginagawa mo, nag-aantay. Nag-aantay ka na makipag-ayos, mag-aantay ka na makipag-communicate siya sa inyo, mag-sorry siya sa inyo. Pero ito na guys, oh, may nakikita ko ditong reconciliation. Oo, yung iba sa inyo possible na ngayon kinakausap ka na ng person mo, yung iba sa inyo pwedeng in the near future. Kasi dito pa lang naman is para may pag-aantay, no? Actually, same naman kayong nag-aantay dito. Pero yung kagustuhan mo, parang nagiging frustration siya, no? Sa paglipas ng araw na wala man lang siyang ginagawa. So, parang naka-question mo tuloy siya, na wait, mahal ba talaga ako? Or baka hindi naman talaga. Mga ganong senaryo yung mga tumatakbo sa isip mo ngayon. Tignan natin. So again guys, take what resonate and leave what doesn't. Okay? Since general love reading itong ginagawa natin. Tignan natin kanina po itong love reading, spirit guide, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong have my kids. I want to have a family with you. I know you'd be an amazing parent. And I dream of the day I can experience raising a family together. So, yun. Siguro may pamilya kayo or pwedeng pinagpaplanuhan nyo na yan na bumuo talaga ng pamilya. And nakikita ko guys, gusto niya magkaroon ng anak sa'yo. Oo, ayan. Gusto kanyang maging asawa. And kagaya ng sabi ko rito guys, yung bago, siguro broken family siya eh. Kaya gusto niya guys magkaroon ng sarili niyang pamilya. Okay? Kaya ang sabi ko sa inyo, paninindigan ka ng person mo and nandun yung love. Okay? Dito yung love. Four of Cups. So, kung makikita nyo, kung broken family siya guys, gusto niya na magkaroon ng sarili tapos hindi niya iiwan. Okay? Hindi niya kasi naranasan and parang para sa kanya is medyo na-overwhelm siya sa ibang bagay. Okay? Tignan natin. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong others' opinion. I feel bound by my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. So, yan no. Ibig sabihin guys, nandun ka na sa point na parang siguro may ibang tao rin na nagsasabi and yung person mo ganon din, no? Na may ibang tao na nagbibigay ng opinion, may ibang tao na parang nagsusuhol, pero kagaya na sabi ko kanina guys, hindi mo rin masisisi yung ibang tao na nagsusuhol sa person mo kasi pwede na siya rin kasalanan niya, naging mahina siya at nakikinig siya sa suhol, no? Pero this, I think, foreigner ito. Okay, foreigner or pwede na sa ibang bansa or pwede naman guys na magkaiba kayo ng relihiyon. Kasi ang kalaban mo dito guys is yung culture niya eh, or kung ano yung paniniwala niya. Okay? Kaya ngayon, kailangan, since magkaiba kayo ng culture or ng, alam mo yun, kung ano man yung paniniwala niyo, beliefs niyo, is kailangan equal kayo. Okay? Give and take doon sa sitwasyon since kailangan nyo mag-adjust talaga sa maraming bagay. Okay? Same kayo. Kagaya nga sabi ko, dapat equal kayo. Titignan pa natin. Titignan pa natin. Okay. Meron tayong my fantasy. You're my fantasy. I have pictures and videos saved of you and use them for inspiration. I want you. Ayan. So guys, yung pinapakita sa akin dito, ngayon, ini-stalk ka ng person mo. And tinitignan niya yung picture niyo together. Tapos natatawa siya ngayon, nangingiti. Namimiss ka nito. So malakas ang nararamdaman ko dito guys. Ipaglalaban ka nito, no? Malakas yung nararamdaman ko dito sa card natin, sa reading natin ngayon, na magre-reach out din to sa'yo. Okay, wala akong nakitang masamang tinapay dito, no? Matigas yung tinapay pa sasabi, no? Oo, parang lumalambot nga siya ngayon. And, yeah, kung ikaw ginagawa mo rin na ini-stalk siya, guys, pwede unti-unti nang nawawala yung galit, no? Galit nyo sa isa't isa.
Okay, yung mga pag-aaway nyo before guys, let go nyo na yan. Okay, kung kaya nyo pa naman guys ayusin, huwag nyo sayangin itong relasyon. Ang hirap kaya kumilala ulit ng bago. Tatanungin mo na naman anong favorite color mo. Favorite food mo. Di ba ang hirap guys? So siguro, pagtyagaan mo na lang yung person mo, pero kung wala namang ginagawang masama, why not? No? Pero kung may ginawang masama talaga sa inyo guys, like may mga cheating na ang hirap niyan. Kagaya nga nasabi ko kanina guys, is pwede yung pinag-aawayan nyo is yung kasalanan niya 10 years ago. Bigla ka lang tinopak no, naalala mo lang. Okay, sige, tingnan natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong my dreams, I've been dreaming about you. In my dreams, we are so free and in love. Wish I could stay there forever. Diba? So, nakikita ko rito talaga itong person mo. Ano siya eh? Ano siya, parang napapag-inipan ka niya ngayon, iisip-isip ka niya ngayon. So, ibig sabihin, bago siya matulog, naiisip ka niya, pagkagising niya, ikaw pa rin niya naiisip niya. So, kung sa tingin mo, hindi ka na mahal ng person mo kasi hindi ka niya kinakausap, mahal ka nito, no? Siguro, nandun lang din siya sa thinking na ayaw niyang palalain yung sitwasyon and pinapahupa niya rin, guys, yung tension sa inyong dalawa, no? So, di ba? And lagi niyo, guys, iisipin, ha? Kung ikaw babaeng nanonood at lalaki tong person mo, guys, matagal mag-mature ng mga lalaki. Promise, no? Parang 7 years ang agwat ng maturity ng girl. Tama ba, guys? I-correct nyo nga ako dyan sa comment section. Basta mas mabilis mag-mature ang girl, no? Pero kung same kayo na babae, nang mahirap kasi topakin tayong mga babae. Pero kung, basta ito guys, kung ano naman kayo. Ayan, kung parehas naman kayo guys, boy, so good luck. Kasi parehas kayong isip bata. Pero mabilis naman din kayo guys mag-mature, no? Pagka LGBTQ, no? Any gender naman guys yung reading natin as long as nakaka-relate ka, no? O kaya may mga langgam dito. Swerte ba to guys? Hindi ko alam eh. Wala naman akong basurahan dito or something dito sa loob ng working station. Pero, daming langgam dito. Sabi niya, pero daw to. So, ayan, nahiyaan ko lang sila. Okay, so by the way, balik tayo sa reading natin. Okay? Titignan pa natin. Kanina itong love reading spirit guide. Okay. Okay, additional message. Kanina po itong love reading. Ayun, no, malakas guys ang water sign. Cancer, Pisces, Scorpio. Kompleto pala, no? Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, and Virgo, and Aries, Leo, Sagittarius. Tignan natin. Okay, tingnan natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong, despite everything, I still believe in us. Diba yun, no? Naniniwala pa rin siyang makaayos kayong dalawa. And naniniwala siya na talagang ikaw na yung endgame niya. Okay? So, I think talagang pinapahupa niya na lang din guys yung tension sa pagitan nyo, lalo na kung ikaw ay pinotopak ngayon. Ano ba? Red face mo ba ngayon? Ano? Kasi person mo guys, ano eh. Dahil lang siya, iniisip-isip ka lang niya. Namimiss ka niya pero parang hinahayaan ka niya. Nahayaan ka muna niya mag-isip, pinahayaan ka muna niya sa kung ano yung trip mo sa buhay mo. Okay. So, yan guys, tignan pa natin. Meron tayong in the ashes of hurt, fresh dream are waiting to be born. Oh. Diba, ito yung away niyong dalawa. Talagang naging vulkan siya sumabog, guys. No? Pero, sinasabi rito, guys, ayan, tutubuan pa rin ang pag-asa yan. Tignan mo naman yung vulkan, guys. Oh. Malabo ng tubuan niya ng puno kasi may apoy yan eh. Pero sabi nga dito guys, ayun sabi dyan, in the ashes of hurt, fresh dreams are waiting to be born. So, yeah, maayos nyo to guys. Oo. Ang hirap lang guys, no? Yung iba, sa kagustuhan nilang ma-prove, no? Kung mahal ba talaga sila ng person nila, is tumarating pa sa point na inaaway nila eh. Tapos, itetest nila kung ano ba, habulin or ano yung gagawin ng taong yon. Tapos doon kayo magbe-base sa kung ano yung ginagawa nila. Guys, mali yun. Palitan na natin yung ganong thinking. No? Kailangan pa bang antayin na mag-away kayo para lang ma-prove na mahal ka ba talaga?
'Di ba? So, kahit hindi mo yan awayan guys, kung ano yung action niya sa inyo ngayon, dun pa lang mapuprove mo na eh. 'Di ba? Kung mahal ka ba talaga. Okay? Ang hirap guys magkaroon ng kaaway. And kung itong person mo yung magiging kaaway mo, siguro ngayon mag-decide ka kung talagang gusto mo pa or hindi na. Okay? Tingnan natin. Meron tayong no time or distance can break our connection. Ayan. So, yung sinasabi rito guys, LDR din pala kayo. Oo. And, kaya hoping siya dito na maayos pa rin kayo kasi nandun pa rin sa point na itong person na to, yung pinapakita sa akin, no? Nandun pa rin siya sa point na nag-expect pa rin talaga siya. O, nag-expect siya ng something na parang balang araw, ayos niya pa rin. Okay. Tignan pa natin guys. Oops. Wala, wait lang po. Okay. So, tignan natin. Additional message para sa inyo. Meron tayong no challenge is too big for us to overcome. So, ayan. Alam nyo guys, feeling ng person mo, challenge lang itong nangyayari sa inyo ngayon. And, hindi siya sumusuko eh. Wala ko nakakitang pagsuko sa person mo ngayon. Kumbaga, ramdam niya eh, maayos niya pa rin po. And, siguro, yung energy mo dyan is ganon. Same din naman. Gusto mo lang siyang bigyan ng leksyon ngayon, no? Then pa natin. Okay. So guys, ito ha, kung kaya nyo namang bigyan ng chance para maayos, di ba? Nakikita ko guys, may potential yung person mo eh. Kumbaga, sure na siya eh, na ikaw na yung last, no? Ikaw na yung endgame niya. And nakikita ko sa person mo guys, yung pagiging sincere niya ngayon. Dito sa connection niyo ngayon. Okay, tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong the lovers. Ayan. Tignan mo, ikaw. Parang lungkot-lungkot mo. Yung person mo, guys, na nakikita ko, kinukuha niya yung kamay mo, parang, tama, na tayo mag-away. Parang may panunuyo. And, parang ikaw nagtatampo doon, parang, layuan mo ako, parang ganon. So, nakita ko, guys, maayos niyo to. Parang mga bata yung energy na sasagap ko dyan. Tignan pa natin. Meron tayong okay, so I think parang may pinagsiselosan. O, may pinagsiselosan ka or may pinagsiselosan yung person mo. Siguro isa yun sa mga parang naging conflict, yung selos, no? Okay, meron tayong King of Swords. Diba? Merong ibang person na involved and sa nakikita ko guys, parang pinagsiselosan talaga. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong Death. Ending and new beginning to guys, no? Hindi siya pangit. Okay? Kumbaga, kung may natapos sa relasyon nyo ngayon, may new beginning. No? Maayos at maayos to. Titignan natin guys yung energy. Tayo sa energy. Ayusin lang natin ito. Okay. Gamit tayo guys ng tarot dito sa energy. Titignan natin ano yung nararamdaman ng person mo sa iyo ngayon. Nararamdaman ni person mo sa iyo ngayon. Meron tayong Ace of Cups. Di ba? Overflowing guys. Cups is love. Ito yung cup of love niya sa inyo. And, ano ba to? Isda ba to? Ayan no? May isda pa, no? Emosyon yung nakikita ko. And, parang nakikita ko nga lang dito is nagkikreate ng problem. Ayan, buksan ko lang ito guys. Medyo madilim. Parang nagkikreate ng problem. Parang, wala naman talagang problema. Minsan parang may sapi lang. Yun yung nagiging reason ko bakit nag-aaway. Okay? So, nagpapalambing siguro. And ito siguro yung nagiging love language mo or love language niya.
So, meron tayong Ace of Cups. Mahal ka ng person mo, yung nararamdaman niya sa inyo, guys. And kung makikita mo, kalmado yung tubig dyan. Okay? So, wala siyang nakikitang problema sa relasyon yung dalawa, especially sa'yo. Wala siyang problema sa inyo. Okay? So, yeah, tignan pa natin. Ano naman yung tingin ni person sa'yo ngayon? Tingin ni person mo sa'yo ngayon. Meron tayong Queen of Wands. No? Queen of Wands, guys, is overthinker, no? Or change direction. So, ibig sabihin, parang may pabago-bago ka ng isip and nakikita ka niya na someone na tahimik ngayon, hindi gano'n nag-uusap. So, may nakita akong angel number 24, 24. So, ayan, check nyo na lang guys sa Google. I think may message sa'yo ang inyong mga gabay pa, no? Additional message para sa inyo. Okay? So, ayan. Queen of Wands. Nakikita ka niya na someone na medyo emotional. Okay? Ano naman yung magiging hakbang ng person mo? Ano yung magiging plano niya dito sa relasyon nyo? Meron tayong the Devil. So guys, yung nakikita ko dito, yung magiging plano ng person mo. Toxic kasi to eh. No? Toxic yung relasyon. Siguro gusto niyang burahin na sa isip mo kung ano man yung mga doubt mo or ano yung mga agam-agam mo sa relasyon nyo. Parang, I think parang kailangan pag-usapan nyo. Kasi pa-toxic lang to ng pa-toxic guys, no? Pag-usapan nyo kung ano talaga yung mga issue. And, siguro, i-work out nyo. Kung kaya nyo i-work out. Kasi the devil to. Ayan, no? Ito yung problema nyo. Kumbaga, challenge to eh. Okay? So, yung outcome sa side ng person, feeling niya na challenge yung nangyayari sa inyo ngayon. And, kagaya nga ng sabi ko kanina, guys, ayaw niya rin, guys, na magpatalo dito sa problemang kinakaharap niyo ngayon. Tignan natin, guys, zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Virgo, Aries, Taurus, Leo. Meron tayong Taurus, Gemini, Pisces, Aries energy. Okay, meron tayong Capricorn, Taurus, Pisces, Gemini, Leo, and Aries. Last one. Cancer, Aquarius, Gemini, and Scorpio energy. Sa side na naman, ano yung nararamdaman mo sa person? Ano yung mafe-feel mo ngayon kay person? Full. Para piling mo niloloko ka niya, pinapaikot ka lang niya, minamanipulate ka niya. Kaya medyo nagiging sensitive ka dito sa relasyon niyo, guys. The moon, piling mo sinungaling siya, dami niya tinatago. Alam niyo, guys, wala kang tiwala sa person mo, iwan mo na lang. Oo. Kasi kung wala kang tiwala sa person mo, hindi kayo mag-work, guys. Okay? Lalo na, kung alam mo naman sa sarili mo na marami na pala siyang kasalanan, so ba't mo pa pinapatawad? Ikaw rin mismo niloloko mo na yung sarili mo. Okay? Sinasaktan mo rin yung sarili mo. Binibigyan mo ng power yung person mo, nasaktan ka rin. Saktan yung kalooban mo. Ngayon, kung talaga wala ka ng peace of mind, for my opinion, palayain mo na yung sarili mo dito. Kasi tingnan mo, puro negative yung nakikita mo sa kanya. Sinungaling siya, niloloko ka, may mga duda. So, medyo paranoid, no? Trigger warning, guys, no? Ayan, nasasamid ako. May nagagalit sa akin. Trigger warning, guys. Hindi naman, sabi ko, general reading to, no? Take what resonate and leave what doesn't. Pero ito yung nakikita ko sa card ko. Oo. Minsan, wala na sa wisyo yung mga kinakagalit mo kay person. So, ngayon, kung nakaka-relate ka sa reading natin, is, tignan mo rin. Tignan mo rin, baka may mali rin sa'yo. Though, hindi ko rin mo sinasabing may tama sa person mo. I think both lang din naman. Tignan natin ano yung... Okay. Ano yung tingin mo sa kanya ngayon? Ayan. Hoping ka pa rin na mabuo pa rin, no? Yung mga plano nyo na magsama, magpakasal, na magkaroon ng buong pamilya kasi settled na no? Kumbaga, bubuuin nyo na lang, napag-usapan nyo na to, plano nyo na talaga to. Pero yun nga guys, pwedeng may mga nagiging conflict kung bakit hindi siya guys matuloy-tuloy. Okay? So, yun yung pinapakita sa akin dito.
Four of Wands. May nakikita ko dito guys, inaantay mo yung mga pinangako niya sa inyo, yung mga sinabi niya sa inyo. Ngayon kasi guys, ano ka pa rin eh, kumbaga attached ka pa rin doon sa mga pinangako niya sa inyo. Okay? Pinangahawakan mo pa rin yun. Tignan natin ano yung outcome sa side mo. Meron tayong death. Ayun o, ending and new beginning. So, aware ka naman din na maayos niyo pa rin pala to. Kumbaga parang siguro, meron ka lang gustong improve sa sarili mo kung bakit nangyayari to, no? Kasi death yan eh. So, kung naghiwalay kayo, maayos pa rin to guys sa pinapakita sa akin dito. Okay? Tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Meron tayong Capricorn, Libra, Sagittarius, Scorpio, Pisces, and Aquarius energy. Aries, Leo, Virgo, and Sag. Sagittarius. Libra, Capricorn, Pisces, Taurus, Leo, and Sagittarius energy. Okay? So, tignan natin guys na napapunta tong relasyon na to. Tignan natin. Ayan, hindi nagpo-focus yung camera natin. Saan na ito papunta? Saan na papunta itong relasyon na ito? O, diba? The Lovers. Romance, partnership, love, choice, opposite union. So, ano mo to? Opposite sign mo tong taong to, no? For example, ang zodiac sign mo is Leo. So, check mo ano ba yung opposite sign ng Leo sa Google. Ayan, baka tugma sa zodiac sign ng person mo. Kaya hindi kayo guys gano'n nagkakasundo, no? Pero guys, ayan, possible na soulmate mo pa ganyan eh. Kasi iisang soul kayo. So, hirap kayo na i-work out yung relationship pagka sobrang layo. Lalo na at kung bago tong relasyon or may mga trust issue. Okay? So, the lovers, nakikita ko rito guys, pipiliin nyo pa rin na maayos to. Ay na romance, partnership, love, choice, and opposite union, no? May nakikita ko guys, pagkikita rito. I think parang inaantay niya na mag-travel or ano ba, umuwi siya na para magkita kayo. Kasi yun din yung ina-expect niya rito. Tignan pa natin, meron tayong Seven of Swords. Marami ka na itulong sa person mo. And isa yun kayo sa kino-consider mo na baka ginagamit ka lang, piniperahan ka lang, baka walang-wala lang siya, kaya siya nandiyan. Nandun eh, talagang pagdududahan mo siya. Oo. Kasi, alam mo yun, talagang pagdududahan mo si person kasi nga, ikaw yung bumubuo sa kanya ngayon. Ikaw yung tumutulong sa kanya ngayon. Hindi kita masasisi dyan, no? Kung ganun yung mga doubt mo. Pero at the first place, bakit mo tinutulungan? Lalo na kung may trust issue ka pala sa kanya. Una pa lang. Diba? So, dapat hindi mo na yung ginawa. Ayaw mo siya buuin niya yung sarili niya at ayusin niya yung sarili niya. Tignan natin, meron tayong, Two of Pentacles, pero talaga yung nagiging problema nyo at nahihirapan kang mag-balance din sa taong to. And yung malino na pinapakita sa akin, guys, kasi meron ka rin ibang kailangan na pagtuunan ng pansin, may iba kang taong sinusuportahan, pamilya mo, sinusupport mo. Yung pinapakita kasi sa akin dito, guys, parang piling mo na inuubos ka ng taong to. Okay? Dam mo na yun. Piling mo sinungaling talaga siya. Parang sinaktan ka na niya before. Isa yun sa parang mga kino-consider mo yung mga masasakit na ginawa niya sa inyo. Pero, ngayon kasi guys, gusto mo na lang ng peace of mind, no? Mas gusto mong mabuo ka na lang muna sa ngayon. Tignan natin. In the near future, ano po yung pwedeng mangyari dito sa relasyon na to, spirit guide? In the near future. Ayan, gusto lang natin ito. Meron tayong playing games. This is a game to me. The way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. So, guys, nakikita ko rito, guys. Parang yung nagiging relasyon nyo is puro patama sa social media. So, alam nyo, guys, pwede kasi kayo pag-usapan. Tigil nyo yan, guys. Gawin nyo yan in private, no? Gawin nyo privado yung buhay nyo. Kasi may mga taong possible na i-evil eye ka or i-evil eye itong person mo. Okay? Huwag niyong hayaan na pag may problema is parang required na ipopost sa social media. Diba? Though, kailangan mo lang express yung feelings mo.
So, akala mo na ilabas mo yung feelings mo, pero guys, pag-uusapan ka. Tignan natin. Meron tayong gaslighting you. I know you, I have been lying to and gaslighting you. You were not crazy. You were right. I just wasn't strong enough to admit it. Oh, medyo may pagka-gaslight. Ikaw o yung person mo. Okay, so may nangga-gaslight dito. Hindi niya matanggap sa sarili niya na mahina siya, no? Ginagawa niya tuloy is parang pinamumukha niya rin sa inyo na mahina ka, ganito ka, kasi gusto niya same energy or level kayong dalawa. Okay? Ganun na ang pagga-gaslight. Tignan pa natin. Meron tayong still listening. I listen to the music you've shared with me. It helped me to connect with you, although we are apart. So, talagang LDR. Oo. You're my favorite. Okay, you're the person I want to call when something good or bad happens. In first thought, when I have news to share, you're my person. Okay. Tignan pa natin, guys. Okay. Kukunin ko lang yung message ni person sa inyo. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo ngayon? Okay. So, ayan, no? Namimiss ng person mo yung kung paano kayo mag-usap. May chismisan moment kayo minsan, no? Kayong dalawa lang nagkakaintindihan. So, parang feeling niya sa inyo niya lang, guys, na i-share yung mga ganitong conflict na nangyari sa buhay niya. So, tignan natin, guys. Message ni person sa'yo. Meron tayong, I want to hold you in my arms. Gusto kanyang mayakap ngayon, no? Okay. You're mine forever and ever. So, yan guys, sa nakikita ko dito, di ka rin naman niya kayang hayaan na basta-basta na lang mapupunta sa iba. Okay? So, yeah, nakikita ko nga may reconciliation dito and malakas yung energy na maayos niya pa to. Siguro kailangan i-consider nyo lang din, syempre, yung isa't isa, no, na, ito yung pangangailangan niya, ito yung pangangailangan ko. So, communication lang talaga to, guys. Kailangan nyo lang pag-usapan yung mga issue nyo and isettle nyo to. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong I love you to the moon and back a million times. Last message ni person sa inyo. Ano yung gusto sabihin sa inyo ni person? Meron tayong I want you. Ayan. Gusto niya na parang, ngayon pa lang guys, no? I think baka ngayon may reconciliation na nangyayari. Baka bumabalik na sa inyo. Kinakausap ka na niya. No? So, comment naman kayo sa baba guys kung kinakausap ka na ngayon. Sabihin, ang lakas ng energy mo dito. Energy mo itong binabasa natin. Okay? So, sincere siya. Parang medyo makulit yung person mo, no? Patatawanin ka niyan hanggang sa maramdaman mong okay na pala kayo. Nadala ka na, guys. Okay, so tingnan natin. Advice para sa'yo. Tingnan natin yung advice para sa'yo. Meron tayong you have the power to create your own happiness. Di ba, wag mo daw i-base yung happiness mo sa person mo. Kailangan, meron ka rin ibang ginagawa. And wag mo rin guys masyadong babantayan si person. And ganoon din yung person mo. Kasi kung silosa ka, siloso, parang mas yung person mo eh. Pero siya guys, kaya niyang kontrolin yung emosyon niya. And ito yung sinasabi rito, wag nyo lang daw guys, i-depend yung happiness sa isa't isa. Kailangan, meron pa rin kayong kanya-kanyang ginagawa. Try nyo magpaka-busy, try nyo guys mag-work. Kung wala kang work ngayon, pilitin mo na makahanap ng trabaho and magpaka-busy ka. I think wala ka lang masyadong ginagawa, no? Kaya ganyan yung nangyayari. Hindi ka kasi nabibusy. So yan, you have power to create your own happiness. So tignan pa natin message para sa inyo. Meron tayong success is a journey, not a destination. Ayan. So, focus ka rin sa career mo kung kaya mo, no? Career talaga, kagaya na sabi ko kanina, guys. Sabi nga dyan, guys, is, ayan, yung success, guys, is, ano siya eh, parang, totoo yung sinabi naman dito. Na parang, ano siya eh, parang mahabang paglalakbay ito. Okay, hindi siya yung parang kailangan mong puntahan. Minsan, naka-base din yan, guys, sa experience para makuha mo yung success. Okay? So, yeah. I think guys, parang kailangan mo lang din na mag-focus sa sarili mo ngayon. Fix yourself first before, ayun, mapa-English tayo.
Bago ka pumunta dun sa relasyon niyo ng person mo, so siguro kausapin mo na tulungan ka niya. Magtulungan kayong dalawa. Kasi guys, ang lakas ng energy na sobrang ano to eh, parang siya na talaga, no? Siya na talaga yung nakita ko sa energy na nababasa ko. Siya na yung endgame mo. So yun guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!